Si Elizabeth Leiston ay isang prinsesa na biglang tinawag ng kanyang kasintahang si Prinsipe Fred sa isang banquet hall. Sinabi nito na pinapawalang bisa na niya ang kanilang kasunduan sa kasal dahil naniniwala siyang itinulak ni Elizabeth pababa ng hagdan ang pinakamamahal nitong si Sylvia Lockett. Sa madaling salita, gusto niyang papanigan si Sylvia. Walang ideya si Elizabeth kung ano ang sinasabi nito dahil wala naman talaga siyang ginawang ganoon. Ngunit masyadong puno ng sarili si Fred para pakinggan kahit isang salita ang kanyang paliwanag. Kaya bukod sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasunduan sa kasal, hinatulan pa siya nitong ikulong sa dungeon. Matagal ng kasintahan ni Fred si Elizabeth sa puntong ito at buong puso siyang nakatuon sa kanilang relasyon at ginawa ang lahat ng makakaya niya upang pagbutihin ang kanyang sarili upang masuportahan ito. Nauwi pa nga sa siya ang gumawa ng napakaraming tungkulin na dapat ay trabaho ng prinsipe at ni minsan ay hindi niya ito kinwestiyon noon. Palagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang maid na huwag magpuyat dahil masama iyon sa kanyang kalusugan. Ngunit sinasabi ni Elizabeth na kailangan lang niyang tapusin ang isa pang ulat dahil masyadong abala ang prinsipe sa isang meeting para gawin iyon. Ngunit ang meeting na tinutukoy niya ay mas kahawig ng isang party kaysa isang obligasyon. Ibig sabihin, ipinasalang ng prinsipe ang lahat ng trabaho nito kay Elizabeth upang makapaglibang siya. Sa puntong ito, pilit pa rin kinukumbinsi ni Elizabeth ang sarili na normal lang ang lahat ng ito. Kaya sinabi niya sa kanyang maid na ayos lang sa kanya ang sitwasyon dahil mas mabilis naman niyang natatapos ang mga gawain kapag wala ang prinsipe. Isa pa, hindi niya ito ginagawa para lamang kay Fred kundi para sa kapakanan ng mga mamamayan dahil ayaw niyang sila ang magdusa kapag napapabayaan ang mga ganitong usapin. Bukod sa pag-asikaso sa lahat ng political affairs ng prinsipe, si Elizabeth din ang namamahala sa isang kumpanyang kilala bilang Funnel Corporation at napakaganda ng takbo nito nitong mga nakaraan. Kaya plano niyang palawakin pa ito upang makapag-hire ng mas maraming empleyado. Ang tunay na dahilan kung bakit niya itinatag ang kumpanyang ito ay upang makapagbigay pabalik sa komunidad at magamit ito sa mga philanthropic activities upang matulungan ang mahihirap. Dahil sa lahat ng kanyang kabutihan, naging napakapopular si Elizabeth sa mga mamamayan ng bayan at sinasabi nilang nais nila siyang pasalamatan ng personal sa lahat ng kanyang naitulong. Ngunit palaging nahihiya si Elizabeth na tumanggap ng direktang papuri. Kaya hindi niya kailanman ibinunyag na siya ang nasa likod ng Funnel Corporation. Dahil dito, walang nakakakilala sa kanya habang naglalakad siya sa bayan at kontento naman siya sa ganitong sitwasyon dahil ang tanging hangarin niya ay mapasaya ang mga tao at wala siyang pakialam kung makatanggap man siya ng papuri o pagkilala. Kinabukasan, habang abalang-abala si Elizabeth sa isa na namang malaking tambak ng mga papeles, sa wakas ay bumangon na ang prinsipe at pumasok sa kanyang opisina upang sabihin na ang Jocko Corporation, ang mga nag-imbita sa kanya sa party noong isang araw, ay humihiling ng access sa Royal Treasury upang mapalawak ang kanilang negosyo. Kaya gusto nitong ipagawa kay Elizabeth ang mga kinakailangang papeles para rito. Ngunit agad na sinabi ni Elizabeth na hindi niya aaprubahan ang ganoong kahilingan. Sinuri na niya ang Jocko Corporation at nalaman niyang matagal na itong nagtatago ng malaking bahagi ng kanilang kita sa mga financial records. Kaya kung bibigyan sila ng access sa Royal Treasury, walang duda na ganoon din ang gagawin nila roon. Naiinis ang prinsipe nang marinig iyon dahil gusto niyang magpasikat sa kanyang mga bagong kaibigan. At kapag tinanggihan ni Elizabeth ang kanilang kahilingan, masisira ang reputasyon niya sa mga ito. Kaya sinabi niya kay Elizabeth na sundin na lamang ang kanyang utos dahil isa lamang itong kanyang kasintahan. Ngunit hindi umatras si Elizabeth dahil alam niyang nasa panig niya ang mga batas at ang pagsang-ayon sa ganoong kahilingan ay makakasira sa reputasyon ng buong maharlikang pamilya. Kaya walang anumang masasabi si Prinsipe Fred na makapagpapabago ng kanyang isip. Dahil dito, galit na umalis ang prinsipe, at nang makaalis na ito, tinawag ni Elizabeth ang kabalyero ni Fred na si Robert at nakiusap na bantayan ang prinsipe upang hindi ito malinlang ng mga taong may masasamang balak. Naiintindihan ni Robert ang ibig niyang sabihin at sinabi nitong marahil ay pagod lamang ang prinsipe mula sa biyahe kaya hindi nito napag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Umaasa si Elizabeth na ganoon nga ang nangyari dahil ang ideya ng pagbibigay sa isang grupo ng mga tiwaling opisyal ng direktang access sa Royal Treasury ay madaling magdulot ng pagbagsak ng kaharian. At determinado si Elizabeth na pigilan iyon sa anumang paraan. Dahil kapag bumagsak ang isang kaharian, ang mga karaniwang mamamayan ang siyang higit na nagdurusa. Maya-maya pa, naghahanda ng umalis si Elizabeth dahil matapos niyang tapusin ang lahat ng trabaho para sa araw na iyon, sa wakas ay magkakaroon na siya ng matagal na niyang hinihintay na pahinga. Kaya inutusan niya si Michelle na ihanda ang kanyang karwahe dahil nais niyang sulitin ang bawat minuto. Ngunit bago pa siya makaalis, biglang dumating ang kanyang ama sa opisina upang kausapin siya.
Ipinabatid nito kay Elizabeth na may ipinatawag na emergency meeting tungkol sa kamakailang pagdami ng aktibidad ng mga halimaw at kinakailangang dumalo roon ang hari. Kaya bilang kanang kamay ng hari, kailangan ding sumama ng kanyang ama. Tinanong ni Elizabeth kung kailan gaganapin ang pulong at sinabi nitong sa susunod na linggo pa, ngunit napakasamang balita iyon dahil sa susunod na linggo rin nakatakdang idaos ang anniversary party ng kaharian. Sinabi ni Elizabeth na wala silang magagawa kundi kanselahin ang pagdiriwang, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na hindi na maaari iyon dahil ang mga panauhing manggagaling pa sa malalayong lugar ay malamang na nasa biyahe na. Kaya sinabi nitong matutuloy ang party gaya ng plano. Hindi makita ni Elizabeth kung paano iyon mangyayari kung parehong wala ang hari at ang chancellor, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na personal na ipinagkatiwala ng hari kay Elizabeth ang lahat ng may kaugnayan sa pagdiriwang. Nagulat si Elizabeth nang marinig iyon at sinubukan muna niyang tumanggi, ngunit sinabi ng kanyang ama na lubos ang tiwala ng hari na magiging maayos ang lahat kung siya ang mamamahala, at wala itong ibang taong pinagkakatiwalaan ng higit pa sa kanya. Kaya nakiusap ang kanyang ama na tanggapin niya ang tungkulin. At sa paraang iyon ng pagkakasabi nito, wala na ring gaanong pagpipilian si Elizabeth. Bahagya siyang nalungkot dahil hindi na niya magagawang sulitin ang kanyang day off, ngunit wala siyang oras para isipin iyon dahil napakarami pa niyang kailangang gawin upang matiyak na magiging matagumpay ang anniversary party. Habang iniisip niya ang susunod na hakbang, sumilip si Michelle sa bintana at nakita si Prinsipe Fred na hayagang nakikipaglandian kay Sylvia Lockett. Labis siyang nabigla sa kung gaano kalantaran ang ginagawang panloloko ni Fred kay Elizabeth. Ngunit wala namang pakialam si Elizabeth dahil karaniwan lamang para sa isang prinsipe ang magkaroon ng higit sa isang consort. Wala rin naman siyang sama ng loob kay Sylvia, ang tanging ikinababahala lamang niya ay kamakailan pa lang itong nampa ng isang marangal na pamilya at hindi pa nito natututuhan ng tamang etiquette sa pakikitungo sa mga miyembro ng maharlikang pamilya, ngunit sa palagay niya ay hindi naman iyon magdudulot ng anumang problema. Kalaunan ay inanyayahan ni Elizabeth si Sylvia na uminom ng tsaa kasama niya sa kanyang silid. Doon ay magalang niyang binalaan si Sylvia na kung nais nitong ituloy ang relasyon nito sa prinsipe, kailangan nitong maunawaan na ang kanyang pag-uugali ay maaaring makaapekto hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa reputasyon ng prinsipe at ng buong kaharian. Pagkatapos ay itinuro ni Elizabeth ang sugat na kasalukuyang nasa binti ni Sylvia. Binanggit niya ito dahil nalaman niyang nakuha ni Sylvia ang sugat na iyon habang namamasyal kasama ang isang maharlika na hindi ang prinsipe. Isa si Elizabeth sa isang tunay na kagalang-galang na babae, kaya hindi niya tahasang tatawagin si Sylvia na isang babaeng may dalawang karelasyon. Tutal, halos ganoon din naman ang ginagawa ng prinsipe sa kanya. Kaya wala siyang pakialam sa magulong relasyon ng dalawa, ngunit ang mahalaga sa kanya ay ang reputasyon ng kaharian. Dahil dito, sinabi niya kay Sylvia na tigilan na ang pagtataksil sa prinsipe mula ngayon. Yumuko lamang si Sylvia at humingi ng paumanhin, ngunit habang palabas ito ng silid ni Elizabeth, kitang-kita sa mukha nito ang matinding pagkainis dahil nahuli siya ni Elizabeth. Nagkataon namang dumaraan si Prinsipe Fred sa sandaling iyon. Kaya nakaisip si Sylvia ng paraan upang makaganti kay Elizabeth at nagpas siyang magpanggap na biktima sa harap ng prinsipe. Agad siyang umiyak at nagkunwaring natamba sa harap nito. Nang tanungin siya ng prinsipe kung ano ang nangyari, itinuro niya ang sugat sa kanyang bukong-bukong at sinabi nitong si Elizabeth ang may kagagawan nito. At dito bumalik ang kwento sa kasalukuyan, sinubukan ni Elizabeth na ipaliwanag na wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ng prinsipe. Bukod pa rito, sinabi rin niyang hindi ito dapat gumawa ng ganoong eksena dahil may mga panauhin silang mula sa iba't ibang kaharian na dumalo sa pagdiriwang. Ngunit wala iyong epekto kay Prinsipe Fred at agad nitong iniutos na ikulong si Elizabeth sa dungeon dahil umano'y nagtangka itong patayin ang kanyang minamahal. Hindi pa rin nauunawaan ni Elizabeth kung ano ang nangyayari, gayon din ang mga gwardya. Ngunit dahil si Robert ang personal na kabalyero ng prinsipe, hindi siya nag-atubiling pigilan si Elizabeth. Habang sapilitang iniluluhod siya sa sahig, nisalayan ni Elizabeth ang mapanuksong ngiti ni Sylvia at agad niyang napagtanto na sinadya siyang pag-initan at ipitin ito sa kasalanang hindi niya ginawa. Halos lahat ay alam na walang katotohanan ang nangyayari. Ngunit dahil wala sa kaharian ng hari at ang ama ni Elizabeth, ang prinsipe ang may pinakamataas na kapangyarihan sa kastilyo sa mga sandaling iyon. Kaya walang sino mang gwardya ang kayang sumuway sa kanyang utos. Dahil dito, tahimik na lamang na pumayag si Elizabeth na makulong muna sa dungeon. Makalipas ang ilang panahon, nakarating sa hari ang balita at nalaman ng ama ni Elizabeth ang nangyari sa kaharian habang wala sila. Labis na namangha ang hari sa katangahan ng kanyang anak dahil hindi niya kailanman inakalang ipapakulong nito si Elizabeth, ang pinakamahusay na babae sa buong kaharian, dahil lamang sa walang basehang akusasyon.
Nais niyang bumalik kagad upang palayain si Elizabeth at pagsabihan ng kanyang anak. Ngunit dito nalaman na wala palang pakialam ang ama ni Elizabeth sa kanya dahil nang malaman nitong walang katarungang ipinakulong ang kanyang anak, ang una nitong ginawa ay kumbinsihin ang hari na huwag nang bumalik dahil ayaw nitong magsayang ng oras para kay Elizabeth. Sa madaling salita, hinayaan na lamang niya ang kanyang anak na harapin ang lahat ng mag-isa. At pumayag naman ang hari dahil inakala nitong alam ng ama ni Elizabeth kung ano ang pinakamabuti para sa sariling anak. Samantala, lumipas ang isang buwan habang nakakulong si Elizabeth. Noong una ay umaasa siyang sa wakas ay makakapagpahinga na siya mula sa lahat ng kanyang responsibilidad. Ngunit kahit ipinakulong siya ng prinsipe, nagawa pa rin itong ipasa kay Elizabeth ang lahat ng kanyang mga gawaing administratibo. Makalipas pa ang ilang sandali, bumaba si Michelle upang dalawin si Elizabeth habang gumagamit ng magic upang itago ang kanyang presensya upang walang makapaghinala. Pagdating niya, gumamit si Elizabeth ng hypnosis magic upang patulugin ang gwardyang nagbabantay. Pagkatapos ay tinanong niya si Michelle kung ano na ang nangyayari dahil sigurado siyang nakarating na sa kanyang ama at sa hari ang balita at inaasahan niyang babalik ang mga ito upang ayusin ang lahat. Ngunit sinabi ni Michelle na ang mismong ama ni Elizabeth ang nagpasyang pabayaan siyang harapin ang lahat ng mag-isa. Labis na tinamaan si Elizabeth nang marinig iyon dahil palagi na lamang siyang iniiwan ng kanyang ama upang akuin ang lahat ng mahihirap na trabahong ayaw nitong gawin. Ngunit hindi pa roon natatapos ang masamang balita dahil sinabi rin ni Michelle na sinimula na ring pakialaman ng prinsipe ang kanyang kumpanya. Ipinapakalat nitong ang Funnel Corporation ay pinamamahalaan ng isang taksil at balak nitong palitan ang lahat ng executive na pinili ni Elizabeth ng sarili nitong mga tauhan. Napagtanto ni Elizabeth na napakasama nito dahil tiyak na sisirain ng hanggal na prinsipe ang kumpanya at ilalagay sa alanganin ang buong kaharian. Ngunit hindi maintindihan ni Michelle kung bakit iniisip pa rin ni Elizabeth ang kapakanan ng isang kahariang tinuring lamang siyang isang maginhawang kasangkapan kahit matapos ang lahat ng nangyari sa kanya. Inamin ni Elizabeth na talagang nakakagalit isipin ang ginawa sa kanya ni na Prinsipe Fred at Sylvia Lockett, pati na rin ang katotohanang tumanggi ang sarili niyang ama na tulungan siya. Ngunit sinabi niyang wala namang kasalanan ng mga ordinaryong mamamayan, kaya ayaw niyang sila ang magdusa. Gayunpaman, mayroon pang isang bagay na kailangang ipaalam si Michelle. Sinabi nitong ang prinsipe at ang mga malalapit nitong kasamahan ay nagpapakalat ng mga walang basehang tsismis na inaakusahan si Elizabeth ng pagtatangkang patayin si Sylvia at agawin ang buong kaharian. At kahit wala itong naipakitang kahit anong ebidensya, agad na pinaniwalaan ng mga tao ang mga kasinungalingan at sinimulan nilang suran ang pangalan ni Elizabeth sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa niya para sa kanila. Iyon na ang huling patak na nagpuno sa kanyang pagtitimpi. Kaya sa unang pagkakataon, sinabi ni Elizabeth na sapat na, at nagpas siyang hindi na siya magpapakahirap para sa kahariang ito kahit isang sandali pa. Sinuntok niya ang pader upang mailabas ang kanyang galit at nagpasalamat siya kay Michelle dahil iminulat nito ang kanyang mga mata at ngayon ay napagtanto na niya kung gaano siya naging hanggal. Kaya pala niyang makatakas sa kulungang iyon anumang oras dahil napakalakas ng kanyang magic. Kaya sinabi niya kay Michelle na sa wakas ay iiwan na nila ang kasuklam-suklam na kahariang iyon. Ang lahat ng nilalang sa mundong ito ay nagtataglay ng mana, at iilan lamang ang may kakayahang kontrolin ito upang magpatawag ng tinatawag na divine artifacts. Maaaring maging anumang bagay ang divine artifacts, kabilang ang mga espada at sibat. Ngunit sa kaso ni Elizabeth, ang kanyang divine artifact ay nagpapakita bilang 7 grimoires. At isa sa mga grimoires na iyon ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang itala at gamitin ang anumang uri ng magic. Nang dumating ang oras ng kanyang pag-alis, lumikha muna siya ng isang ice clone ng kanyang sarili upang hindi agad mapansin ng iba na nakatakas na siya. Pagkatapos nito ay nagtungo siya sa tahanan ni Viscount Lucas ng karatig na imperyo. Naalala ni Lucas ang nangyari sa party, at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa ng prinsipe ang isang napakahangal na desisyon dahil kahit ang isang tunay na mangmang ay makikita na si Elizabeth ang nasa likod ng karamihan sa mga tagumpay ng kaharian sa nakalipas na ilang taon. Nais talaga niyang magkaroon ng isang taong kasing husay ni Elizabeth sa kanyang panig. At habang iyon ang iniisip niya, bigla namang dumating si Elizabeth sa kanyang harapan. Labis siyang nagulat nang makita ito at tinanong kung ano ang sadya nito. Ipinaliwanag ni Elizabeth na sawang-sawa na siyang gamitin ng kaharian kaya nais niyang humingi ng asylum sa imperyo. Agad na napagtanto ni Lucas na isa itong napakalaking oportunidad, kaya pumayag siyang tanggapin si Elizabeth sa imperyo, ngunit tinanong niya kung ano ang balak nitong gawin habang naroon. Ipinaliwanag ni Elizabeth na ang kanyang paghihiganti ay sisirain niya ang lahat ng sarili niyang itinulong buuin para sa kaharian. Kalaunan, inihatid ni Lucas sina Elizabeth at Merle sa maliit na lugar na pansamantala nilang titirhan.
Habang nag-uusap sila sa daan, biglang nagbitiw si Elizabeth ng nakakagulat na plano. Wala siyang balak na harapin ng direkta ang kingdom. Kahit kaunti, wala talaga, dahil matagal nang posibleng maging magkaaway ang Empire at ang Kingdom, balak niyang samantalahin ang alitang iyon at gamitin ang kapangyarihan ng Empire para sa sarili niyang layunin. Ngunit hindi ibig sabihin noon na itatapon na lang niya ang Empire kapag natupad na ang plano niya. Sa kabaligtaran, balak niyang suklian iyon ng higit pa sa lahat ng pakinabang na makukuha niya matapos pabagsakin ang Kingdom. Sa huli, lahat ang makikinabang, unang nais ni Lucas na dalhin si Elizabeth sa teritoryo niyang nasa hangganan mismo ng kingdom. At pansamantala, mananatili siya roon sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay para wala siyang pagkakataong makatakas. Pagkatapos, ipinakita ni Elizabeth ang kanyang sagradong artifact, ang Seven Grimoires. Itinatala ng artifact na ito ang bawat librong nabasa niya, pati na rin ang lahat ng impormasyong narinig at nakita niya. Dahil ipinatapon na siya ngayon, handa niyang ibunyag kay Lucas ang lahat, kabilang ang pinakamadilim na lihim ng kingdom at ang tunay nitong lakas militar. Ngunit ang totoo, walang mahiwagang grimoire na tinatawag na Grimoire of Wisdom. Ang tunay na sagradong artifact ni Elizabeth ay ang Seven Grimoires. Sadyang pinalabas lang niyang ang kapangyarihan niya ay nagmumula sa Grimoire of Lucifer. At ang mas nakakagulat, maging ang hari at sarili niyang ama ay nalinlang din ng kasinungalingang iyon. Ipinangako ni Elizabeth kay Lucas na mas malaki pa ang magiging kapalit nito kaysa sa anumang bounty na matatanggap niya kung isusuko siya. Pagkatapos noon, nagpatuloy sa pag-uusap sina Lucas at Elizabeth habang umiinom ng tsaa. Tinanong ni Elizabeth kung maaari siyang magbukas ng negosyo sa loob ng Empire dahil kailangan ng pera para magawa ang lahat ng plano niya. Wala namang nakitang problema si Lucas dahil dati nang nagpapatakbo si Elizabeth ng trading business sa kingdom at marami na siyang karanasan. Pagkatapos, humingi siya ng pautang na 100 gold coins, isang napakalaking halaga. Ngunit napag-isipan na niya ito kaya naghanda siya ng isang magical contract na nagsasaad na ibabalik niya ang doble ng halagang iyon sa loob ng 1 taon. At kapag nabigo siyang magbayad, maaari siyang ibenta bilang alipin at mapupunta kay Lucas ang lahat ng karapatan niya at buong halaga ng kanyang ari-arian. Napatulala si Lucas sa matinding pangakong iyon, pero tiniyak ni Elizabeth na sa loob lamang ng 1 taon, magkakaroon siya ng napakaraming ginto na hindi nakakayaning buhatin ng mesa ang bigat nito. Pagkatapos, nagtungo sina Elizabeth at Meryl sa gusaling gagawin nilang punong tanggapan ng kumpanya. Sobrang sira ang lugar, parang isang ganap na abandonadong gusali. 1 gold coin lang ang halaga nito, kahit mahirap paniwalaan. Sinubukan ni Elizabeth na buksan ang pinto, pero hindi na niya kinailangan dahil kusa na itong bumuka sa sobrang luma at sira ng gusali. Hindi niya yun pinansin at ipinahayag niyang mula ngayon ay gagamitin na niya ang pangalang Ellie Lace. Pagkatapos noon, nagsimula na silang maglinis, makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nagbago ang buong lugar. Mula sa isang wasak na gusali, naging isang napakagandang opisina ito. Ang ipapangalan nila sa kumpanya ay Tetre Group. Dumating si Meryl dala ang magandang balita. Natukoy na niya ang lahat ng maharlikang may tunay na impluwensya sa lipunan. Sa pagkakataong ito, hindi kosmetiko ang ibebenta ni Elizabeth. Kailangan kasi ng malaking grupo at mas magagandang kondisyon para doon. Sa ngayon, sabon muna ang ibebenta nila, at hindi ito ordinaryong sabon. Ito ay dekalidad na sabon, mas mahusay kaysa sa anumang sabon na mabibili sa kingdom. Siyempre, kung sabon lang ang ibebenta nila, limitado lang din ang magiging kita. Ang sabon pa lang ang unang hakbang, sa mga susunod na panahon, mag-i-invest sila sa iba pang produkto. Pumunta si Elizabeth sa chapel ng Church of Ivories. Ipinakilala niya ang sarili bilang tagapagtatag ng isang trading company at sinabi niyang naparoon siya upang humingi ng basbas sa Diyos para maging matagumpay ang negosyo. Bigla namang may ilang batang tumakbo papunta sa pari at masayang sinabi na kumita sila ng magandang halaga ngayong araw. Natuwa ang pari para sa kanila, pero sinabi niyang pag-usapan na lang nila iyon mamaya dahil may kausap pa siya. Sa katabing gusali, inaalagaan ng simbahan ng mga batang walang pamilya. Tumutulong din ang lokal na feudal lord sa kanilang gastusin, pero kahit ganoon, inamin ng pari na hirap pa rin sila sa pananalapi. Dahil alam iyon ng mga bata, tumutulong sila sa gastusin sa pamamagitan ng pagbubunot ng damo sa bayan at paglilinis ng mga masukal na bahagi ng barracks ng mga gwardya. Nakukonsensya ang pari sa kalagayan ng mga bata at nahihiya pa nga siya rito. Inalo siya ni Elizabeth sa pamamagitan ng mababait na salita, pagkatapos ay naglabas siya ng maliit na supot at iniabot dito ang 5 gold coins. Magalang man iyong tinanggihan ng pari, agad namang sumagot si Elizabeth na para sa isang businesswoman, walang mas mahalaga kaysa sa kanyang mga customer. At sa isang iglap, nakuha niya ang eksaktong gusto niyang mangyari.
Pagsapit ng gabi, ipinaalam ni Merrill kay Elizabeth na nakipag-ugnayan na siya sa mga taong nasa plano nila at handa na ang lahat para sa pagbebenta ng sabon. Nakapagbigay na rin siya ng mga sample sa mga maid na nagtatrabaho para sa mga maharlika. Gaya ng plano, magsisimula ang bentahan kinabukasan. Sinabihan ni Elizabeth si Merrill na limitahan ng dami ng ibebenta nila at maging napakapili kung kanino lang sila magbebenta. Ang presyo ay bahagyang mas mataas lang kaysa sa ordinaryong sabon. Nagtanong si Merrill kung bakit hindi na lang nila taasan ng husto ang presyo gayong napakataas ng kalidad ng sabon. Ulit na ipinaliwanag ni Elizabeth na simula pa lang ito. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay patatagin ang pangalan ng Tetra Group at bumuo ng magandang relasyon sa mga taong may impluwensya. Gusto ni Elizabeth na kapag sabon ang pinag-uusapan, Tetra Group agad ang unang maiisip ng lahat. At ganoon nagsimula ang napakalaki niyang plano ng paghihiganti. Makalipas ang 3 buwan, iniabot ni Merrill kay Elizabeth ang financial report ng nakaraang buwan. Mula nang magsimula sila, tuloy-tuloy lang ang pagtaas ng kanilang benta. Nagbebenta na rin sila ngayon ng shampoo, lotion, at moisturizer. Isa itong ganap na tagumpay, mayroon na rin silang mga bagong kliyenteng lumapit matapos marinig ang balita tungkol sa Tetra Group. Gayunpaman, kailangang masusing suriin muna ang bawat bagong customer. Walang pwedeng magpabeya, kinuha ni Elizabeth ang supot ng pera at inutusan si Merrill na ipadala iyon bilang donasyon sa pari ng Church of Ibris at sa iba pang charity, gaya ng lagi nilang ginagawa. Ngayon, panahon na para magpahinga ng kaunti, kumain sina Elizabeth at Merrill sa isang restaurant habang pinag-uusapan ang kalagayan ng Tetra Group. Napag-usapan din nila ang karibal nilang Gas Arrow Company. Sa ngayon ay wala pa namang nakakabahalang nangyayari, pero mahalagang manatiling maingat at laging mapagmatsyag. Bumulong si Elizabeth kay Merrill, pinapaalalahanan itong siguraduhing hindi kailanman malalaman ng iba ang formula ng sabon. Ang sabon na iyon ang magpapasya sa kinabukasan ng kumpanya. Tiniyak ni Merrill na nakatago ang formula sa vault ng kumpanya at mahigpit ang seguridad nito. Ngunit hindi nila namalayang may isang lalaking nagngangalang Grant na nakarinig sa buong usapan. Samantala, nagngingit-ngit sa galit ang presidente ng Gas Arrow Company dahil parami ng parami ang mga customer na lumilipat sa Tetra Group. Mainit siyang nakikipagtalo sa kanyang butler habang sinasabing paulit-ulit nang nagrereklamo ang dati niyang mga customer at Tetra Group na sabon na mismo ang hinihingi nila. Ang mas malaking problema, ang mga customer na napili ng Tetra Group ay pawang mga taong may malaking impluwensya sa lipunan. Ibig sabihin, kapag nakabangga niya ang Tetra Group, makakalaban din niya ang lahat ng makapangyarihang taong iyon. Dumating si Grant, pero agad siyang pinahiya ng presidente at inutusang magsalita na agad kung ano ang nalaman niya. Ibinunyag ni Grant na mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol sa Tetra Group. Bago pa man niya sabihin kung ano yon, pinaalis muna ng presidente ang butler sa silid. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Grant na narinig niya mismo mula sa mga babae ng Tetra Group ang usap-usapang nakatago sa vault ng kumpanya ang lihim na formula ng sabon. Naisip ng presidente na gumawa rin ng kaparehong sabon, pero dahil matatag na ang pangalan ng Tetra Group, mas mabuting magpakalat na lang sila ng balitang nakuha ng kumpanya ang sabon sa ilegal na paraan. Sa ganoong paraan, maaari nilang ibenta ang sarili nilang produkto sa mas mataas na presyo. Inihagis niya kay Grant ang kaunting pera bilang pabuya, sinabihang kalimutan na ang lahat at umalis na. Pagkaalis ni Grant, nakaupo na lang ang presidente habang kampanteng iniisip ang magiging pagbagsak ng dalawang babae. Makalipas ang ilang sandali, bumalik tayo sa punong tanggapan ng Tetra Group kung saan tinanggap ni Merrill ang isang ulat mula sa Royal Capital. Nakalagay roon na ang sinungaling at mapagkunwaring bruha ay opisyal ng naging fiyangka karapatang-ari ng Crown Prince, isa na namang hanggal na miyembro ng maharlikang pamilya. Galit na galit pa rin si Merrill dahil sa mga maling paratang laban kay Elizabeth na ngayon ay tinatrato na parang isang wanted criminal. Agad namang naunawaan ni Elizabeth na si Duke Leiston ang nasa likod ng lahat. Ayon sa ulat, siya pa mismo ang nanguna sa pagbibintang laban sa sarili niyang anak. Itinuring ng Duke na traidor ang sarili niyang anak dahil para sa kanya, ang tanging mahalaga ay ang hari at ang royal family. Galit na galit sina Merrill at Elizabeth pero hindi nila hahayaang panghinaan sila ng loob. Nagsimula na ang kanilang paghihiganti at pagdating ng tamang panahon, susunugin ni Elizabeth ang buong kingdom katulad ng simpleng papel na sinunog niya sa kanyang kamay. Biglang may kumatok sa pinto, pagbukas ni Merrill, agad na pumasok ang mga bisita na parang sila ang may-ari ng lugar. Iyon pala si Arte Gardy, isang investigador mula sa legal department na humahawak sa mga kasong may kinalaman sa Merchants Guild. Agad na kinabahan ng dalawang babae, sinabi ni Arte Gardy, Ellie Lays, presidente ng Tetra Group, inaaresto kita.
Nagtanong si Elizabeth kung bakit at ipinaliwanag ni Arte Gardy na may natanggap silang reklamo na nagbebenta ang kumpanya ng nakal-alasong sabon. Ayon sa ulat, maraming tao ang nagtamo ng matinding pinsala sa balat at paso matapos gamitin ang produkto. Kaya nagtungo si Elizabeth sa headquarters upang magbigay ng kanyang pahayag. Pagkatapos ng masusing investigasyon, sinabi ni Arte Gardy na wala silang natagpuang anumang lason o mapanganib na sangkap sa sabon ng Tetra Group. Ipinunto ni Elizabeth na wala ring record na bumili ang mga sinasabing biktima sa kanilang kumpanya at ni isang customer ay walang nagsumbong na napinsala dahil sa kanilang sabon. Sumang-ayon si Arte Gardy at sinabing halos imposibleng sangkot ang Tetra Group sa insidenteng iyon. Hiniling ni Elizabeth na masuri ang sinasabing mapanganib na sabon. Ibinigay iyon ni Arte Gardy at maingat itong sinuri ni Elizabeth. Napansin niyang napakapangit ng pagkakagawa nito, bagamat halos kapareho ang kulay at itsura ng orihinal na sabon, agad niyang napagpasyahang may kumopya sa formula at gumawa lamang ng murang peking bersyon. Lubos ang kumpiyansa ni Elizabeth sa konklusyong iyon. Ang formula ng sabon ang pinakamahalagang pag-aari ng Tetra Group kaya hinati niya ito sa dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay nakatago sa vault ng kumpanya habang ang isa naman ay palagi niyang dala. Ibig sabihin, kung susubukang gawin ang sabon gamit lang ang kalahati ng recipe, magiging nakalalason ang magiging produkto. Hindi ito maaaring ibenta nang wala ang not-releasing na bahagi at siya lamang ang may hawak niyon. Hiniling ni Elizabeth na imbestigahan kung saan binili ng mga biktima ang sabon. At ginawa nga nila yon, hindi nagtagal, natunto nila ang tunay na may sala at ang reklamo ay dumiretso mismo sa kanyang mesa. Nagngit-ngit sa galit ang lalaki dahil wala siyang maintindihan sa nangyayari. Dumating ang legal department upang imbestigahan siya kaugnay ng pagbebenta ng nakal-alasong sabon sa ilegal na pagsalakay sa Tetra Group at sa pagnanakaw na kanyang ginawa. Nagpunta ang presidente upang harapin si Elizabeth, galit na galit sa nangyari. Pagharap niya rito, ipinakilala ni Elizabeth ang sarili bilang Ellie Lace, presidente ng Tetra Group. Pagkatapos, tungkol sa kasong paninirang puri laban sa pangalan ng kanilang kumpanya, iginiit niyang dapat siyang bayaran ng kaukulang danyos. Inamin ng presidente na alam niyang siya ang may kasalanan, pero sinabi niyang wala siyang balak magbayad kahit isang sentimo. Tutal, wala namang kapangyarihan ng Merchants Guild na pilitin siyang magbayad ng kompensasyon. Kung gusto talaga nilang mapilit siya, mas mabuti pang tumawag sila ng isang inquisitor mula sa Church of Ibris. Punong-puno ng kayabangan ng presidente at iniisip niyang walang sino man ang papanig sa isang hamak na batang babae tulad ni Elizabeth. Labis namang natuwa si Elizabeth nang mapatunayan kung gaano kalaki ang pagkakamali niya. Sa mismong sandaling iyon, pumasok ang pari sa likuran niya. Sinaway nito ang presidente at tinawag siyang isang makasalanan. Sinabi rin nitong si Elizabeth ay isang tapat na deboto ng kanilang pananampalataya at hinding-hindi hahayaang dungisan ng Diyos ang kanyang dangal ng walang katarungan. Pagkatapos, iniutos ng pari sa presidente na pagbayaran ang mga kasalanang ginawa niya laban kay Elizabeth. Agad namang nagsalita si Elizabeth at ipinaalala na dahil utos iyon ng isang inquisitor, maaari nang kumpiskahin ng sapilitan ang lahat ng ari-arian ng presidente bilang kaparusahan, kaya bilang kabayaran, kukunin niya ang buong Gas Arrow Company, kasama ang lahat ng empleyado, mga pasilidad, mga materyales, at lahat ng iba pang ari-arian ng kumpanya, at buong pagmamalaking idineklara ni Elizabeth na dito na nagtatapos ang paglalakbay ng taunang iyon. Pumasok si Artie sa silid at humingi ng tawad kay Ellie sa lahat ng naging gulo, pero sinabi ni Ellie na wala siyang kasalanan. Dagdag pa ni Ellie, ang Merchants Guild ang tunay na may sala kaya wala siyang dapat ikahiya. Sinabi ni Artie na may isa pa siyang gustong pag-usapan. May isang lalaking nag-udyok kay Gasero na nakawin ang formula ng sabon at ang pangalan nito ay Grant Carlton. Bookkeeper siya ng Gasero Commercial pero wala siyang sapat na ebidensya para harapin ito. Naiintindihan niyo ni Ellie at sinabi niya ngayong si Claire na ang namamahala sa Gas Aero Commercial, isa na ngayon si Grant sa sarili niyang mga tauhan. Hiniling ni Ellie kay Artie na siya na lang ang bahala sa bagay na ito. Tinanong ni Ellie si Myrelle kung paparating na ito at sinabi nitong ipinatawag na niya ito. Pumasok si Grant sa silid at humingi ng tawad pero sinabi ni Ellie na huwag na nitong sayangin ang oras sa formalidad dahil alam na nito ang sasabihin niya at pumayag naman si Grant. Inabot ni Ellie kay Grant ang isang supot at sinabing mahusay ang ginawa nito kaya iyon ang gantimpala niya. Naisip ni Grant na sobra ang ibinigay ni Ellie pero sinabi ni Ellie na isasama pa niya ito sa leadership team ng Prayer. Sasabihin niya sa guild na dahil tunay namang nagsisisi si Grant palalampasin na niya ang nangyari. Labis ang pasasalamat ni Grant at nagpasalamat kay Ellie sa pagpapatawad sa kanya. Isa si Grant sa mga taong ipinahanap ni Ellie kay Muriel.
Mula pa sa kanilang investigasyon, nalaman na nilang sangkot si Gasero sa mga kainahinalang gawain at kailangan nilang mailantad ng malinaw ang mga krimen nito. Kailangan lang nila ng taong magtutulak kay Gasero na nakawin ng formula ng sabon. Pinaalala ni Grant kay Ellie ang kasunduang ginawa nila bago nagsimula ang lahat. Sinamahan ni Ellie si Grant pauwi sa bahay nito at nakita nilang nagdarasal ang asawa ni Grant. Tinanong ng asawa ni Grant kung saan ito galing at sinabing labis nang naghihirap ang kanilang anak. Ipinakilala ni Ellie ang sarili sa asawa ni Grant at sinabing narinig niya ang nangyari sa anak nila. Ipinaliwanag niyang nagtatrabaho si Grant para sa kanya alang-alang sa kanilang anak kaya sana ay mapatawad niya ito. Sinabi ni Grant kay Ellie na nabangga ng karwahe ang anak nila. Nakapag-ipon sila ng sapat na pera para makabili ng healing potions pero sinabi sa kanila na hindi na ito gagaling. Sinabi ni Ellie na huwag itong mag-alala dahil kaya niyang pagalingin ang anak nito gamit ang healing magic pero naguluhan si Grant at nagtanong kung ano yon. Nagsinungaling si Ellie at sinabing isa itong magic item na nagpapalakas ng magic power. Kinailangan niyang magsinungaling dahil hindi niya pwedeng ipaalam ang tungkol sa kanyang divine artifact. Ang kapangyarihan ng Grimoire of Beelzebub ay magtala ng magic at nakatala rito ang napakalakas na healing magic ng Arsobispo ng Kaharian. Kaya sa tulong nito, kahit si Ellie ay nakakagamit ng makapangyarihang healing spells. Ginamit ni Ellie ang spell na heal at binalot ng berdeng liwanag ang anak ni Grant saka ito unti-unting nagising. Labis ang pasasalamat ni Grant at ng asawa nito kay Ellie at hindi nila alam kung paano siya mababayaran. Pero sinabi ni Ellie na ginawa lang niya ang ipinangako niya sa kanilang kasunduan kaya wala na itong dapat isipin. Hiniling din niya kay Grant na ilihim ang nangyari dahil bihira lang niyang magamit ang magic na iyon. Sa wakas, tapos na ang problema kay Gasero at ang huling paglilinis ng lahat. Nakapaglatag na rin sila ng delivery route kasama ang isang malaking kumpanya at nakakuha ng napakaraming tapat na customer. Humanga si Lucas sa paraan kung paano napalago ni Ellie ang 100 gold coins at naging napakalaking kita, pero sinabi ni Ellie na sinabi na niyang bibigyan niya ito ng napakalaking tubo. Sinabi ni Lucas na malaya nang patakbuhin ni Ellie ang negosyo nito saan man sa kabisera o kahit sa buong imperyo. Narinig niyang wanted si Ellie sa kaharian pero wala siyang dahilan para isiping ipinadala siya ng kaharian bilang bahagi ng anumang plano at nagpasalamat si Ellie sa pag-unawa nito. Sinabi ni Ellie kay Maria na binigyan sila ni Lucas ng malayang karapatang bumiyahe, kaya dapat nila itong sulitin. Ibinigay ni Ellie kay Myrtle ang mga regalo para sa templo at sinabing malaking tulong kung kakampi nila ang Church of Libres at patuloy silang poprotektahan ito hanggat nananatili siyang walang bahid ng kasalanan. Humingi ng pahintulot si Lenoa at pumasok sa opisina ni Ellie para sabihin na dala na niya ang mga dokumento mula sa kabisera. Pinasalamatan siya ni Ellie at sinabing malaki na ang ipinagbago niya sa panahon ng kanyang pagsasanay. Pero sinabi ni Lenoa na hindi pa rin yun sapat, gayunpaman, dahil iniligtas ni Ellie ang kanyang buhay, pagbubutihin niya ang lahat ng makakaya niya. Sinabi ni Ellie na magandang pag-uugali iyon, at umalis na si Lenoa ng silid. Malaki na ang naging pagbuti ni Lenoa mula nang mabangga siya ng karwahe, at alaman nilang mayroon pala siyang espesyal na magic skill na tinatawag na item analyzed, na napakahalaga para sa mga mangangalakal na tulad nila. Nagpasya si Ellie na panatilihin si Lenoa bilang estudyante at turuan siya ng magic. Ngayon napapasok na sila sa merkado ng kabisera, kakailanganin din nila ang dati nilang mga kasamahan. Ginamit ni Ellie ang kanyang divine artifact na Grimoire of Belgard, isa sa 7 grimoires na may kakayahang magtala ng mga kasunduan. Sa pamamagitan ng paggawa ng kasunduan at pagbabayad ng kapalit sa mga nilalang mula sa ibang mundo, tulad ng mga engkanto at mga nilalang ng underworld, maaari niyang hiramin ang kanilang mga kapangyarihan. Bumigkas si Ellie ng spell at nag-alay ng isang silver coin, saka lumitaw ang mga puting ibon. Sinabi ni Ellie na umaasa siya sa kanila, sinabi rin ni Ellie kay Muriel na mahusay ang mga ito sa kanilang mga tungkulin kaya sigurado siyang mabilis silang magtitipon. Kapag handa na ang lahat, tatanggo na ang grupo sa kabisera. Sa sumunod na 6 na buwan, binili ng Prayer Commercial ang maraming kumpanya at lalo pang lumawak ang kanilang negosyo. Nagpasya si Ellie na palawakin pa ito sa kabisera at iniwan si Grant bilang deputy director habang wala siya. Sigurado siyang higit pa sa sapat ang kakayahan ni Grant para gampanan ang kanyang tungkulin kaya umaasa siya rito. Sinabihan din niya si Stua na tulungan si Grant bilang assistant nito at pumayag naman si Stua. Malapit na ang social season ng mga maharlika at hindi pa maaaring dumalo si Lenoa sa mga pagtitipong iyon pero dahil ang kabisera ang sentro ng buong bansa, sinabi ni Ellie na mag-aral siyang mabuti. Napansin ni Lenoa na mabato na ang daan kaya sinabihan ni Ellie si Mera na mag-ingat. Nagtanong si Lenoa kung bakit kailangan nilang mag-ingat pero bigla na lang may palasong tumama sa direksyon niya. Agad siyang hinayla ni Ellie palayo sa panganib, ipinaliwanag ni Ellie na ang mga mababatong kalsadang tulad nito ay bihirang mabantayan ng hukbo ng lugar kaya madalas na may mga bandido roon.
Sinabihan ni Ellie si Marie na bantayan si Lenoa habang siya naman ang haharap sa mga bandido. Nagulat ang isa sa mga bandido at tinanong kung balak ba talaga niyang labanan silang lahat ng mag-isa, at sumagot si Ellie ng oo. Gumamit si Ellie ng ice magic para pabagsakin ang unang lalaki. Nagulat ang mga bandido nang makita nilang nakapag-cast siya ng spell nang hindi nagsasalita at naisip nilang isa siyang napakalakas na mage. Sinabihan nila ang isa't isa na palibutan si Ellie at pigilan itong gumamit ng magic. Pero sinabi ni Ellie na hindi niya nga kailangan ng magic. Natulala ang isang bandido nang makita niyang sabay na napatumba ni Ellie ang tatlo nitong kasamahan. Nagmakaawa ito na patawarin siya at sinabing isa lang siyang magsasakang hindi na kayang mabuhay matapos bayaran ng napakataas na buwis kaya napilitan siyang maging bandido. Sinabi ni Ellie na wala siyang pakialam sa dahilan nito at agad niya itong pinatay dahil anuman ang dahilan, bandido pa rin ito. Bilang isang mangangalakal, wala siyang awa sa mga bandido. Tinanong ni Lenoa si Ellie kung pinatay ba niya ang lalaki, at sinabi ni Ellie na walang pinagkaiba ang mga bandido sa mga goblin o orc. Sa pamamagitan ng dahas, kinukuha nila ang perang pinaghirapan ng mga mangangalakal at kung minsan pati ang buhay ng mga ito. Kapag pinatawad mo sila, ibang tao naman ang magiging susunod nilang biktima. Kaya ang patakaran ay patayin agad ang mga bandido kapag nakita, at sinabi niyang dapat tandaan iyon ni Lenoa. Sinabi ni Mary kay Ellie na may isang taong humihingi ng masasakyan sa unahan at tinanong kung ano ang gagawin nila. Sinabi ni Ellie na huminto sila dahil hindi niya kayang iwan ang isang babaeng miyembro ng simbahan sa gitna ng daan. Sinabi ni Taida kay Ellie na iniligtas siya nito sa napakahabang paglalakad. Ang isipin palang nalalakarin niya ang buong daan papuntang kabisera ay nawawala na siya ng pag-asa. Sinabi ni Ellie na maswerte siya dahil papunta rin sila sa kabisera at nagpasalamat naman si Taida. Sinabi ni Taida na marahil ang Panginoon ang nagtagpo sa kanila at ipinakilala niya ang sarili bilang isang walking nun. Sila ang mga madre ng simbahan na naglalakbay sa iba't ibang lugar bilang bahagi ng kanilang pagsasanay, bumibisita sa maliliit na nayon upang magbigay ng hilang magic ng libre. Mataas ang paggalang ng mga tao sa mga walking nun, lalo na sa mga liblib na nayon na walang doktor o healer. Tinanong ni Lenoa kung talagang libre nilang ginagamot ang mga tao at sinabi niyang napakaganda naman noon. Sinabi ni Ellie kay Taida na napakahalaga ng ginagawa nito, pero sinabi ni Taida na bahagi lamang iyon ng kanyang pagsasanay. Ipinakilala ni Ellie ang lahat kay Taida at sinabi ni Taida na sana ay masiyahan silang lahat sa kanilang paglalakbay papuntang kabisera. Tinanong ni Lenoa si Ellie kung paano nito nalaman na may lalabas ng mga bandido, at ipinaliwanag ni Ellie na dahil yon sa sobrang lubak at sira ng kalsada. Ang maayos na pagpapanatili ng mga daan ay isa sa pinakamahalagang tungkulin ng isang mahusay na pinuno. Sinabi ni Ellie na mahusay na Lord si Lucas at malaki ang pagsisikap nitong panatilihing maayos ang mga kalsada, samantalang malamang ay isang hanggal ang namumuno sa lugar na ito. Kapag maayos ang mga kalsada, mas mabilis ang daloy ng mga kalakal at mas lumalago ang ekonomiya. Dami-dami rin ang mga merchant at adventurer na pumupunta sa maunlad na lugar, kaya mas malaki ang nakukolektang buwis at mas yumayaman ang nasasakupan. Iyon ang dahilan kung bakit napakalaki ng oras at pera na ginugugol ng mga lord sa pagpapanatili at pagbabantay ng mga kalsada. Tinanong ni Ellie si Lenoa kung ano ang mangyayari kapag tuluyang nasira ang mga daan, at sumagot si Lenoa na hihinto ang maayos na daloy ng mga kalakal at hindi makakatanggap ng kinakailangang supply ang mga bukirin sa malalayong lugar. Tinanong ni Ellie kung ano pa ang mangyayari, at nagising si Taida saka sinabing baligtarin niya ang pag-iisip. Kapag sira ang mga kalsada, mas mahal ang gasto sa pagdadala ng pagkain at gamot mula sa malalayong lugar papunta sa lungsod. Dahil doon, mapipilitang magtipid ang mga tao sa bayan para mabili ang mga iyon, at babagal ang buong ekonomiya. Sinabi ni Ellie na nagulat siyang napakaraming alam ng isang miyembro ng simbahan tungkol sa ekonomiya, pero sinabi ni Taida na mas kaunti pa rin ang alam niya kumpara sa mga merchant. Ipinaliwanag ni Ellie na hindi lang mga nayon at malalayong lugar ang maaapektuhan ng pagtaas ng presyo dahil kapag nangyari iyon, maraming magsasaka ang mawawalan ng kabuhayan at magiging mga bandido. Dadagdag pa ang gastos sa pagdadala ng mga kalakal dahil kailangan ng kumuha ng mga gwardya, kaya lalo pang tataas ang presyo. Tinanong ni Lenoa si Ellie kung bakit hindi na lang ipinapagawa ng mga lord ang mga kalsada, at sinabi ni Ellie na dahil mga hanggal ang mga ito. Masyado silang nakatuon sa panandaliang kita kaya hindi nila iniintindi ang pagkukumpuni ng mga kalsada, at ang karaniwang mamamayan ang nagdurusa kapag hanggal ang kanilang mga pinuno. Sinabi ni Muriel kay Ellie na may panibagong grupo ng mga bandido na humaharang sa kanilang daraanan. Sinabihan ni Ellie si Muriel na bantayan sina Lenoa at Taida, pero sinabi ni Taida na gusto rin niyang lumaban at huwag mag-alala tungkol sa kanya. Naisip ni Ellie na mas mabuting iwasan niyang pumatay sa harap ng isang banal na babae. Kaya mabilis siyang sumugod sa isang bandido at malakas na sinuntok ito sa sikmura hanggang mawalan ng malay. Paglingon ni Ellie, nakita niyang walang awa na dinurog ni Taida ang ulo ng isang bandido.
Sinabi ni Taida kay Ellie na tapos na siya at tinanong kung bakit hindi pa nito pinapatay ang kalaban. Sinabi rin niyang mukhang napakabait pala ni Ellie. Hindi naman sumang-ayon si Ellie, tinanong ni Taida kung nagpipigil lang ba siya dahil nanonood ito at humingi pa ng paumanhin, pero sinabi niyang walang maidudulot na mabuti ang pagpapalayang mabuhay sa mga bandido kaya siya na rin ang tatapos sa kalaban ni Ellie. Habang papalapit si Taida para durugin ang ulo ng bandido, nagising ito at nagmakaawang patawarin siya. Pero sinabi ni Taida na maaway ng Panginoon, ngunit makasalanan ang tao. Kapag nagsisi ang isang tao, kawan siya ng Panginoon. Pero para kay Taida, hindi na maituturing na tao ang mga bandido kaya hindi sila karapat-dapat sa awan ng Panginoon at agad niya itong pinatay. Naisip ni Ellie na baka kailangan na niyang baguhin ang pananaw niya tungkol sa mga miyembro ng simbahan. Ipinakita ni Taida kay Ellie ang isang gintong ngipin na nakuha niya at sinabing maibebenta nila iyon sa magandang halaga. Sinabi ni Ellie kay Taida na hugasan muna nito ang dugo dahil kapag nakita siya ni Lenoa na puno ng dugo, siguradong matatakot ito. Samantala, sa mansyon, sinabi ng butler ni Fred na pag-isipan nitong mabuti ang balak nitong mamigay ng pagkain sa mga slum at tinanong kung bakit gusto nitong tulungan ang mga taong halos hindi na makaraos sa bawat araw. Ano ba ang masama sa pagkuha ng pasasalamat nila? Tinanong ng butler kung nabasa na ba nito ang mga ulat tungkol sa budget at sinabi ni Fred na oo. Ipinaliwanag ng butler na kung basta na lang sila mamimigay ng pagkain ng walang plano, mabilis nitong mauubos ang laman ng kabang-yaman ng kaharian. Sinabi ni Fred na huwag itong magsalita ng kalokohan dahil dati namang lingguhang nagpapakain si Elizabeth sa mga mahihirap. Pero ipinaalala ng butler na sariling pera ni Elizabeth ang ginagamit nito at ni minsan ay hindi ito gumamit ng pondo ng kaharian maliban sa mga planong opisyal na inaprubahan ng trono. Higit pa roon, hinanapan ni Elizabeth ng trabaho ang mga mahihirap upang magkaroon sila ng matatag na kabuhayan. Ang tunay na pagtulong sa mahihirap ay hindi lang basta pamimigay ng pagkain. Nainis si Fred at inutusan ng butler na kanselahin na lamang ito bago lumabas ng silid. Naisip ng butler na hindi sana nangyari ang lahat ng ito kung buhay pa si Elizabeth. Lasing na si Taida at inutusan ng tagasilbi na magdala pa ng alak. Tinanong ni Ellie kung tama bang uminom siya ng ganoon karami gayong isa siyang madre, pero sinabi ni Taida na ang alak ang tubig ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Bukod pa roon, malaki ang kinita niya mula sa mga bandido at para sa kanya, ang tunay na kasalanan ay ang hindi uminom sa ganitong pagkakataon. Tinanong ni Ellie kung naipapalit na ba niya ang mga nakuha nila at sinabi ni Taida na ipinapalit niya ang mga iyon pagdating pa lang nila sa bayan. Inalok pa niya si Ellie na hatiin ang pera pero sinabi ni Ellie na itabi na lang niya iyon para sa sarili niya. Tinanong ni Taida kung sigurado ba siya at sinabi ni Ellie na ituring na lang niya itong regalo. Yayakapin sana ni Taida si Ellie pero sinabi ni Ellie na lumayo muna ito dahil tumutulo ang sipon nito. Sinabi ni Lenoa kay Muriel na mukhang masayang-masaya si Ellie. Sinabi naman ni Maria na dati ay palaging mukhang mabigat ang loob ni Ellie dahil wala itong mapagsabihan ng nararamdaman, pero nitong mga araw ay madalas na niya itong nakikitang nakangiti at natutuwa siya para rito. Sinabi ni Fred kay Sylvia na nakakapagod makitungo sa mga matitigas ang ulong tao, pero tuwing nakikita niya si Sylvia ay gumagaan ang pagod niyang isip at nagpapasalamat siya rito, ngunit may isang taong nagtatago sa likod ng haligi at nagsabing siguradong napakasakit na mabaigo dahil sa kalokohan ng hanggal na iyon. Dito nagtatapos ang episode 3, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na episode.